have the velocity ng 4 meter per seconds and internal energy ng 130 joules per kilogram. The fluid leaves the system at the boundary where P is 80 Newton per square meter, V is 3 cubic meter per kilogram, velocity is 6 meter per second, and the internal energy 400 joule per kilogram. During the passage through the system, the fluid receives 500 calorie per seconds of heat and rises 5 meters in elevation. Determine the work in horsepower. Okay. Sige nga. Isa pa. Basahin mo nga, Sean. Basahin mo nga ulit ang ating problem. A thermodynamic steady flow system receives 10 kilograms per second of a fluid where P is equals to 20 Newton per meter squared, V is equals to 6 meter cube per kilogram, V is equals to 4 meters per second, and U is equals to 130 joules per kilogram. The fluid leaves the system at a boundary where P is equals to 80 Newton meter squared, V is equals to 3 meter cube per kilogram, V is equals to 6 meters per second, and U is equals to 400 joules per kilogram. During the passage through the system, the fluid receives 500 calorie per second of heat and rises 5 meter in elevation. Determine the work in horsepower. Okay. Thank you, Sean. Okay. Karil, tinetake note mo ang mga nag-unmute at nasagot? Ay, hindi po, ma'am. Ask ko na lang din po sila later. Sige. Okay. Lahat ng sumagot and lahat ng, alam mo yun, yung active participants or nagko-cooperate sa ating klase, diba? Very good. Okay? Okay. So, ano yung pinayan? Ano yung pinayan? Ano tong P? Ano tong V? Sinabi ko to, ito yung velocity, ito yung internal energy. So, ano tong P na to at ano tong V na to? Yes, Rochelle. Pressure put specific volume. Tama. P is pressure and V is the specific volume. Okay? So, given we have mass 10 kilogram per second, pressure 20 Newton per square meter, volume 6 cubic meter per kilogram, specific velocity is equals to 4 meter per second, internal energy is 130 joule per kilogram. Sa kabila, we have pressure 80 Newton per square meter, volume 3 cubic meter per kilogram, velocity 6 meter per second, internal energy 400 joule per kilogram. Ano daw po ang work? Ano ba yan? Open or closed system? Open or closed system? Yes, Karil. Open po. Open kasi? Naka-indicate po na steady flow system. Okay. Sige, thank you, Karil.
Naka-indicate sa problem na siya ay steady flow system. Pero kung makikita nyo sa lahat ng given natin, anong sinabi? System receives, fluid leaves the system. Diba? Pag closed system, no flow of fluid. Tama ba? Kung nakikinig kanina sa discussion, doon pa lang makikita mo na, okay, kung ano yung pumasok, meaning, meron kaming lalabas. Nakukuha? Ano po ang general formula natin? We have work is equals to, Paulo, you're raising your hands? Ma'am po. Ano formula natin? Wait lang po, tinitingnan ko lang po sa notes. Sige lang, sige lang. Tapos yun. Bakit ngayon ka lang nagtitingin ng notes? Hindi po, ma'am. Ay, sinusulat ko po kasi yung okay. given po. Sige. Work is equals to? Ay, makakancel lang naman. Ang work po, work is equals to... Wait lang po, ma'am. Who can help Paulo? Uriel. Uriel, nawala ka na. Wala? Kayla. Ano ang ating general, formula? Kayla? Wala? Kurt? Wala din? Wala? Walang, alam ang, formula? Guys, hindi ako madamot sa points. Especially pag alam yung nangangamba na kayo sa exam. Wala? Yes, Vernaline. Ma'am, try lang po. Oo, Yung sige po lang. yung PDV po. Nice try, Vernaline. Sige. Thank you. Yes, Bianca. Try lang din po. Yun po ba yung may integration po ng final velocity? Final velocity po ba yun? At initial velocity? Nice try din, Bianca. Thank you. Ito ang general general formula. Are. Work is equals to the internal energy 1 minus the internal energy 2 plus, ay, Diyos mío, Marimar, plus potential energy 1 minus potential energy 2 plus kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 plus P1 V1 minus P2 V2 plus heat. Nakita ka yan sa handout? Hindi nakita sa handout? Sure kayo? Sure kayo? Hindi niyo nakita? Ha? Kita po, ma'am. Nakita po. Saan kayo nakatingin at hindi niyo ako nasagot? Saan kayo nakatingin? Nakikinig ba kayo? O1? Yes po. Yung tunay.
Napakaliwanag din sa notes nyo. Bakit naging U1 minus U2? Inilipat ko lang lahat ng energy quantity pa left kasi ang hinahanap natin is work. Diga? Diga? Ari, oh. Ayan. Kita ga? Kita, Owan. Sabihin niyo sa akin kung kayo'y nakikinig pa o hindi na kayo nakikinig o may sarili kayong gusto sa buhay ninyo. Owan. Sa tunay na buhay, ako na may humawak din ng Aero na O1. Ano? Okay. Sige, balik tayo din mga be. Buburahin ko na ari ha. Ari mga given at mahaba ari. Alam na, general equation. Sinabi ko na kung bakit. Sinabi na rin ni Karil kung open or closed system yan. Okay? Sinabi ni Karil na nasa problem na. Which is tama naman. Ano? Pero marunong din sana tayong tumingin ng mga given. Okay? Unahin muna natin ang U1 minus U2. Anong internal energy 1? 130. Tiga. Minus 400 joule per kilogram. I-convert na natin yan papuntang horsepower. Kasi yun naman ang hinahanap horsepower. Convert natin. Paano kaya yan, ma'am? Naka-joule per kilogram. Di binigyan tayo ng mass. Ano ang mass natin? 10 kilogram per seconds. Makakancel ang kilogram. Matitira joule per seconds. Ano ba ang joule per seconds? Ano ang joule per seconds? Watts po. Watts. Kailangan ko yung horsepower. Meaning, para makancel ang watts, nasa taas si horsepower, 746 watts. Tama ga? Tama po? Ano pong sagot din Ang ibibigay nyo sa akin ay walang putol. Meaning, naka-fraction. Anong sagot? Yes, Sainil. Negative 1,350 over 373 po. Anong unit? Ano po? Horsepower po. Tama. Next. Potential energy naman tayo. mgy sa mg y1 minus y2. Anong m? 10 kilogram per seconds. Anong g?
9.8 meter per second squared. Pwede bang 9.8 ang gamitin natin dito? 9.8 lang. Ano ang y1 natin? Ano po ang y1 natin? Guys, anong y1 natin dyan? Eh, di ba sabi dyan? Oh, yes, Lian. Ma'am, hindi po ba siya y2 minus y1 po? Bakit naman naging y2 minus y1? Ano ang general equation natin? Eh, di ba e1 minus e2? Ano ang y1 natin? Yes, Vernaline. Nagtaas ka kanina ng kamay. Ma'am, 0 po. 0. Tama. 0 minus 5. Ang kakalabasan po nito ay watts ulit. Meaning, i-convert nyo na papuntang horsepower. Ano ang ating potential energy? In fraction. Yes, Karil. Negative 245 over 373 horsepower po. Okay. Tama. Next, we have K1 minus K2. 1/2 mv squared. 1/2 m v1 squared minus v2 squared. 1/2 ng 10 kilogram per seconds sa 4 meter per second squared minus 6 meter per second squared. Convert nyo na lang ulit. Ang isang horsepower ay may 746 watts. Ano po ang sagot natin dyan? Yes, Mary Grace. Negative 50 over 373 horsepower po. Tama. Kopyahin nyo to. Hindi pa tayo tapos dito. Nakopya nyo na? Okay. Next, we have P1 V1 minus P2 V2. Pressure yan. We have ang P1 natin, 20 Newton per square meter. V2 is 6 cubic meter per kilogram minus 80 Newton per square meter sa 3 cubic meter per kilogram times mass ta kilogram per second. Convert sa isang horsepower, 746 watts. Ano pong sagot?
Yes, Louis. 43,560 over 373 po. Ulit. I-recompute mo, Louis. Sige po. Ah. Na-recompute mo na, Louis? Negative Ano? 600 over 373 horsepower po. Tama. Next, we have Q. Ang Q natin dyan is itong 500 calories. Calorie per second. Kailangan kong papunta siya ng horsepower. So, 500 calorie per second. Ang isang calorie daw po, nasa handout din to, may 4.186 joules. Ganun din, ang isang horsepower ay may 746 watts. Ano po ang ating heat? Yes, Elaine. $2,093 all over 746 horsepower. Anong unit? Ano pong unit? Horsepower po. Okay. Nakuha nyo ng lahat. Meaning, pag-a-addin nyo lang yon. So, ano ang work natin? Yes, Lian. Negative 3.2131 po. Horsepower. Tama. Very good. Nakuha? Nakuha po ng iba? Yes po. Very good. Yung iba hindi talaga nasagot, no? It's okay. Baka nahihiya lang kayo. Naintindihan po, Ere? Chapter 3? Okay, very good. May question, clarification, violent reaction. Wala? Okay. Sige. Okay. Moving forward. Sample number 3. Steam enters a turbine with an enthalpy of 3628 kilojoule per kilogram at 70 meter per second and leaves the same stage with an enthalpy of 2846 kilojoule per kilogram and a velocity of 124 meter per second. Calculate the work done by the steam. Calculate the work done by the steam. Binigyan lang po tayo ng enthalpy at saka ng velocity. Pagka ganyan, alam nyo na, may H1 kayo na 3628. Ay, pagsasama naman ng magsulat. 3628 kilojoule per kilogram. At meron kayong velocity na 70 meter per seconds. Meron din po kayong enthalpy 2 na 2846 kilojoule per kilogram. At may velocity 2 din kayo na 124 meter per seconds. So, ano po ang ating work? Work is equals to K1 minus K2 plus the enthalpy H1 minus H2.
Solve nyo nga. Ano ang K1 minus K2? Di ba yan ay 1/2 mv squared? Tama ba? Mm. Anong sunod? 1/2, pag walang mass, 1 kilogram. Ano po ang ating velocity? Ano po ang velocity 1 natin? 70 po. 70 meter per second squared minus 124 meter per second squared. Ano pong sagot? Yes, Carlo. Negative 5,238 po. Negative 5,238. Walang point? Wala po. Anong unit? Ano pong unit natin dyan? Ha? Joule po. Joule lang? Joule. Okay. Ano naman po ang H1 minus H2 natin? H1, 3628 minus 2846. Ito ay naka-kilojoule per kilogram. Ano pong sagot? Yes, Isal. 782 kilojoules over kilogram. Kilojoules over kilogram. Uniform po ba ang ating unit? Anong gagawin? Ano pong gagawin natin? Yes, Yeriel. Pwede po i-convert yung K1 po sa kilojoules din po. Mumove po ng 3 decimal. Sige. Anong sagot? Negative 5.238 kilojoules per kilogram. Kilojoules per kilogram? Tama po ba? Karil, bakit? Kilojoules lang po. Uniform ba yon pagka pinag-add mo ang kilojoules sa kilojoules per kilogram? Hindi po. Anyone? Sino po may idea?
Hmm. Yes, Vernaline. Ma'am, try lang po ulit. Sige Yung lang. sa negative 5.238 po ay kilojoule lang since kinonvert lang naman po ng from joule to kilojoule. Tapos yung 782 po ay imumultiply po sa 1 kilogram para po kilojoules na po parehas. Yes. Tama, Vernaline. Very good. +5 si Vernaline. Karil, palagay. Thank you. Okay. It's either pwede kang mag-multiply. Pwede kang mag-multiply dine kay 5.238 kilojoule. Pwede kang mag-multiply dito ng 1 kilogram, diga, para makancel ang kilogram para pareho silang maging kilojoule. Tama, Vernaline? Pero, pwede din naman ang gawin natin since ang hinihingi na dyan at kita nyo na ang sagot ay naka-kilojoule per kilogram, pwedeng ang gawin natin, i-divide natin to sa 1 kilogram para maging kilojoule per kilogram. Meaning, uniform na sila. Ano po ang ating work done by the steam? Yes, Jeremy. 776.762 po. 762. 2 kilojoules over kilograms po. Okay. 776.762 kilojoule per kilogram. Nakuha po? Nice. Very good. Kari lahat ang nasagot plus 2 ha? Plus 2. Thank you. Nakuha na? Napicture na? Kopya na? Okay, very good. Next. Ano ga? Pagod na kayo? Pagod na, kaya pa. Kaya pa to, hanggang 4 pa tayo, diga? Next, a heat engine receives 55,000 BTU per hour from its source and rejects 47,000 BTU per hour to its refrigerator. Ano daw po ang efficiency nito? Efficiency is equals to heat supplied minus heat rejected all over the heat supplied. Tama ga? Substitute lang natin ang value. Anong heat supply natin dyan? Anong heat supply natin? Yes, Lian. 55,000 BTU per hour po. Okay, 55,000 BTU per hour minus anong heat rejected? Yes, Karil. Ano, Karil? Okay ka pa ba dyan? May bagyo ba dyan? At parang nilalamig na tayo dyan. Ha? Ano? Anong heat rejected natin? 47,000 BTU per hour po. Yun, 47,000 BTU per hour. So, heat supplied, same lang nung nasa taas. Cancel. Ano po ang efficiency natin? Yes, Franco.
0.1455 po. 1455. So, yun ang ating efficiency. May question? Madali? Nakuha nyo? Alright, sige. Nakopya na? Okay. Next, we have heat engine develops 100 horsepower and receives heat from the source at the rate of 1 million BTU per hour. Ano daw po ang efficiency? Efficiency is equals to work over the heat supplied. Bakit kaya work over the heat supplied? Kasi sabi dyan sa problem, a heat engine develops. Pag may nakita kayong develops, yan po ay meaning work. Okay? Pag sinubstitute natin yan, anong work? 100 horsepower. All over, anong heat supplied? Receives 1 million BTU per hour. Uniform ka po tayo? Anong gagawin? Ano pong gagawin natin? Para maging uniform, yun siya. Yes, Karil. Pwede pong i-convert yung 100 HP to BTU per hour. Ang 1 HP po ay 2544 BTU per hour po. BTU per hour. Tama. Kat buburahin ni ma'am at ang pangit ng sulat. We all know that 1 horsepower is equivalent to 2544 BTU per hour. Cancel ang horsepower, cancel ang BTU per hour. Ano ang ating efficiency? Yes, Fatima. 0.2544 po. 0.2544. Correct. Kayang sagutan pag may ganito sa exam? Okay, very good. Nakopya na? Okay. Okay. Tapos na tayo sa problem solving ng chapter 2. Ay, ng chapter 3. Chapter 4 na tayo. Tuloy na natin. Kaya pa ng brain cells? Hindi na? Hindi na kaya? Tinatawa na kayo ni Elaine. Tinatamad na yata kayo. Ba't ka kayo tinatamad pag termo? Ha? Nakakahalata na ako sa inyo, Owan. Tinatamad kayo pag ako ang prop. Tunay gayon. Ang Owan ay tinatamad na pag ako ang prop. Naku. Ibibigay ko na kayo sa ibang prop. So, medyo stricto. O, siya. Sige. Dahil naka-chapter 2, chapter 3 naman na tayo, okay na yon. Alam kong pagod na din kayo. Dahil ng, ano nga inyong subject bago ang akin? MDB po.
MDB. Ano bang MDB? Ano MDB? Deformable? Mechanics of deformable bodies po. Deformable. Mech 3. Wow. Very good. At lahat ay pasa. Okay.